So, ito yung haba niya. Mula dito, ang haba nito ay back figure from the highest point ng balikat hanggang dito sa waistline. Yan yung back figure plus 4 inches. Ngayon, kapag kayo ay ito ay may hip band or may band siya, mayroon siyang dito, imaminus mo yan sa 4 inches na ibinaba mo muna sa waistline. So, either i-attach mo, imaminus mo siya. Pero kung itatapal mo naman siya sa ibabaw, hindi mo na kailangang putulin ang blouse. Ito yung manggas niya. Ayan. Diyan pa sa pagka-pattern, nakita mo na maganda ang pagkakagawa ng manggas. So, iba-iba yung aking manggas. So, kung alin ang madali nyo maintindihan, so doon kayo yun ang inyong panoorin sa aking mga tutorial. So, dito, hatiin mo yan. Hatiin. Ayan. And then, pasok ka ng half inch. So, pag nakuha mo na yung lapad noon, 4 inches, sukatin mo na, guhit pa, tuwid. Kung ano yung sukat niyan, sukat nito, pareho. And then, hatiin mo, katapos pasok ng half inch. O, di, touch mo yan. And then, doon. So, ayan siya. So, ito yung front, back. Sukatin natin yung front. Ayan. Sukat ang front. So, 7.5. 7.5 or 7.5. So, ayan siya. Ngayon, kailangan kapag gagawa ka ng bababa ka ng 3/4 dito. Kung gusto mong pa-slide yung iyong opening dyan, yung paglalagay mo ng collar. Baba ka ng 3/4. Ayan. And then, kapag gusto mo naman i-round neck, baba ka pa ng half inch. So, yan ang half inch. So, 2.5, 3. So, yun ang kanyang neck. Konti lang ang inanunong V. Yung parang V siya. Pero, hindi naman V na V, kundi parang straight lang siya. So, dito naman sa baba, so, 30. So, end siya. So, 1.5. So, 1.5. So, ito yung ang sukat mo lang, meron namang instance na tinatapal lang yung paha. So, tapal mo lang siya, so hindi ka magugupit. Ngayon, kung halimbawa naman ang paha mo i-attach mo, bukod ang paha, so ima-minus mo dito sa 4 inches mo. Dahil kung dito ka pa maglalagay, napakahaba niyan. Pag dito ka pa naglalagay ng 2 inches, napakahaba niyan, 1.5. So, dito ka magma-minus. Dahil meron ka namang ang mahalaga dyan, mas mababa sa waistline yung iyong blouse. Kasi may paha siya. So, ngayon, dito naman, susukat ka naman ng yan. Hatiin mo yan. Yan. And then, dyan ka, kukuha ng kanyang pleats. So, yan ang pleats niya. Diba may pleats siya? Ganon din dito sa kabila. Hatiin mo siya. Tapos, 1 inch. So, kung ano yung hips mo, yun ang laki ng iyong paha.
Yun ang laki ng paha mo. So, hindi yun babagsak sa puwit mo, kundi nasa ibabaw ng puwit mo yun. So, ayan. So, ayan siya. So, ang ating susunod ay yung kanyang sleeve. So, ang sleeve niya, ang kanyang armhole lahat ay 8 plus 7. So, 15. No? 8 plus 7, 15 and a half. So, 15 and a half ang kanyang armhole. So, hindi po advisable na napakasikip ng armhole kapag halimbawa pang school uniform. So, start na tayo sa sleeve. So, sa paggawa ng manggas, so, yung unang manggas na ginawa ko na dun sa children, iba yon. So, ito naman iba rin ngayon. So, ito naman ay pang teens. So, ayan, guhit tayo ng sa gitna, no? And then, guhit din tayo dito ng mga ayan. And then, usually, standard niyan ay mga 4 and a half or 4 ang baba. No, ang pinaka bicep niya. Dapat mga 4 or 4 and a half. So, ayan. Dahil kapag hinabaan mo pa yan at ginamit mo yung procedure na iba na armhole divided by 3, yun ang bicep niya. Hindi po yun ang hindi po yun dahil merong maliit, merong malaki. So, ayan siya. So, yan mula dyan, baba ka ng 4. And then dito tayo sa back. Sa back, ang armhole niya ay 8. Diba 8 ang armhole ng back? So, mula dyan, sukat ka ng 8. Ayun, 8. Ayun ang 8. So, kailangan malaki yung para pag tumaas ang kamay mo, mas relax. Pero pag nandito ka sa mababa, medyo masikip yan. So, nandun yung back. So, ayan siya. Ang front naman ay 7 and a half. So, mula diyan, ayan, basta mag-hit siya dito sa bicep. So, 7 and a half. So, ayan, 7 and a half. So, guhit natin. So, ayan siya. So, yung kanyang armhole, i-divide mo sa 8. So, 15 and a half, 15 and a half ang kanyang armhole. So, i-divide mo sa 8. So, ayan siya. Ayan siya. Yan yung tandaan mo dyan. Katapos, hatiin mo yan. Dito naman, ilagay mo. Tandaan mo. And then, guhit. Guhit para maganda ang iyong armhole. Yung sleeve length. Dito naman, nasukat niya, no? Dito mo isukat yan. Dito siya. Magmaminus ka ng half inch. So, limbawa, ayan siya. Minus ka ng half inch. So, ayan siya. Yung sukat nito, maminus ka ng half inch. Ganon din yung sukat dito. Yung sukat doon, magkapareho yan. Guhit. So, ayan siya. And then, saka mo na siya lagyan ng, ayan, dapat ito na i-touch mo yan. Ayan. Katapos, dapat kalahati yan. Hati yan, oh. Dapat nandito siya, no. Dapat nakagayan siya. Ayan. So, ito yung front. Ito yung back. So, ganoon din sa back. Dapat nandito siya, oh. Ayan. Dadaan siya dyan. Katapos mag-hit siya doon sa, yan. Yan. And then, ganun. Ayan yung kanyang manggas. Siya. Diba? Ayan na siya. And then, ang haba nitong manggas ay 6 inches. So, guhitan mo na.
Ayan. And then, idiretso ito. Diretso din ito. Guhit mo. Katapos, pasok ka lang ng 1 inch. 1 inch para sa circumference niyan. So, hindi yan sisikip, hindi rin siya maluwag. So, ayan siya. Ayan siya. And then, kapag halimbawa ang inyong ay kalimitan sa mga pang-elementary na uniform, ay pabaliktad ito na meron siya dong 1/4 na pasada sa ibabaw. So, ang inyong i-allowance ay 1 and 3/4. So, yan ang ano niya. O, ayan siya. Maganda ang manggas niya, di ba? Maganda. Oh. So, ayan siya. Ito ang front, ito yung back. So, ito 1 inch ang allowance, half inch dito. And then dito 1 and 3/4. So, ayan yung kwan. So, kaya yan, ganyan ang tunuro ko dahil ang paggawa mo ng marine collar or baby collar, dapat ipagtatag-up mo yan dalawang yan. So, dapat magkahiwalay ang pattern ng back and front. So, ayan, ito ang back, ito yung front. So, meron akong tutorial dan, marine collar, baby collar, pat collar, 2-in-1, 3-in-1. So, nandyan. So, sa aking tutorial dyan sa Tita Nora. So, nandito na lang. Ito ay para sa 10 taon pataas. So, sa next ko naman ay yung mga age 16 to above. So, ayan siya. So, nandito na lang. Bye for now. God bless everyone. So, tatandaan ha, kapag kayo gagawa ng pattern ng elementary, high school, kailangan kunin nyo ang back figure. Yun ang mahalaga para yung pagbaba nyo dito, hindi maiksi, hindi masyadong mahaba ang inyong uniform. So, kung bago ka pa sa aking channel, hit the bell button and then subscribe para sa susunod kong mga tutorials ay masusundan ninyo. So, karamihan ang tutorial ko kasi professional way. So, ito may nag-request lang sa akin kaya nag-ano ako ng ganito na simi siya. So, nandito na lang. God bless everyone. Have a good day.